The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff will comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Our song, let us sing about the Lord.
Before that, I would like to report the result of our convention sa Gonzaga, Cagayan. All in all, sa annual convention, there are 74 delegates na nag-register, 74 na CWA, 10 UCM, 12 delegates from Cagayan, yes, and 7 church workers. So there are 103 delegates. So yamak man ako di Presidente tayo, di konferensya, kamang report. Well, good morning to everyone. Kaya kong i-report yung kalkalpas na annual Joint UCM CWA Annual Convention. Dito nga convention na nagbalik ang activities for the whole year. Kaya ito nga year. Agyaman tayo ang Apo na nalapas tayo manito kahit sa kapawin. All activities are all successful. Para 40 delegates na 103 aduti na pagpas ng reports me na approval ang financial reports and all activities na delivered for the past months to summarize for the whole year. Ang aming nalagay programa na naipapit ay based on the annual action plan, based on the action plan. Naragsakan mo kami nakagawa na natuma na delegates na hindi na nakikita kami belongingness of one CWA and UCM. Kaya man kasi pang UCM na nakaumay, naragsakan na nagpunay na nakikita parang natalgay sa UCM and CWA. Kasi ako di reports na nakasama kaya nagaya kami ng so nagaya Patayawan niya PDTI kasanay data ni Cedric, ni Yoliamar, Jericho Matias, Grayford Sinike, Baby Jane Limar, Robelia Gadines, Jaira Ming Napuget. Kantaan tayo ng nakulitan ni
ombudsman, community CROs, from DCWA, mabalwali, balik pili, magandama, na dalang balbi, pagtutungan kayo, later, after the service. Parang meron daw? Police one. So, good morning po. Anong lang po ang gaganaping summer camp sa Namnama Kabatuan on June 2 to 6. So, this is 24 Niyugat, Lord Design sa Bell District Christian Youth Fellowship will be having its summer camp on June 2 to 6, 2025 at VCCT Namnama Kabatuan, Isabela. With the theme, Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the New Heaven and the New Earth. Summer camp is an annual activity for our Christian Youth Fellowship that is essential for their spiritual development. So, sa mga mag-order po ng t-shirt, ang price po natin as of now is $420 without collar and $450 without collar. Sa mga kukuha po, magpalista na lang po sa akin. Thank you. Bigat tayo kumabsat. Letipit, ikinangyari, iti annual convention na naagay, iti kabigawan so, Gonzaga, Cagayan. Kit may sa na tinigit ito, ikit numabalbalot kumabay tag-report na awang kaapok ko mga baga. Yung gaputan na siya tinakid nga na report, iso nga atak kayo dito. Hindi March, hindi May 7, 9, Ganap 2025, kitnaan ay annual convention. Ito tema, rebuilding and restoring with hope and heralding of the new heaven and earth. Iti first day, it opening, iti na kinhan na manginawlawang with messenger tayo kiti Acting General Secretary Bishop Joseph Agpawa. Inlawlawag na amin dahil tema tayo. Iti second day, nagdiglig kami. Iti exhortation na ipapanglain iti tema na new heaven and new earth kitsaday na naadal tayo. Nanaunay, iti kay papanan na dahil tema tayo. Nalamit din iti conference in session ket nangigan, nagiti na duma-duma report, kagunahan na, iti financial report, ket dahito, iti kumpunan na wider mission. Dito hindi may bayadan tayo ako, iyay conference, ket 80% mapankanagiti retired workers will know nagiti retired na papastor. Iti third day, ipakita ni Bishop Marino Inon, nagiti baro ang nagbipas iti kinapastor sa DETS ket adamay sa nagkapu itiner isunidati ng engineer Erin Abalos ket pastore ket alo nagiti na iparang nakas late preacher tayo ket nagiti licensing iti na ito yung matawin kasama ito kanagsala na mamipakako kada kayo na ni Ma'am Marisa Diak ket endorse iso na iti ministerial committee isa nga nagbalinin mabalinin iso na namang kuting agalan identities ket at dati may isang programa iti NELP may papan iti PPMP na ti kayat na nasawin piso para kadagiti agbalin ng mga pastors. Kaya ito yung main goal na iso iti pinanitin tayo iti piso kada Domingo iti laso iti makabulan upat na Domingo neta iti laso iti makatawin 52 nga Sundays wino 50 pesos yearly iti tayo wino i-contribute tayo kas may isa nga tulong tayo kadagiti mayak nga agadal ka pastor. Ito kayo iti agadal mabalin yun dumahat na iti kontribusyon
Kit no kas pangaligan, pagdili 52 pesos iti mga tawin, kit adda iti 400 nga members. Dito iti mga tawin, kit 20,800. Kit no adda ti 10,000, dinakdak ilmangin, luhan na nga piso, tigay tumitin, mabaligay ko ng 55, mga 52, doon sa 10 nga piso na sa Israel Hotel. Kit dito it is kalunan may bagti, ang pagkalitit na, nagitin ang buhay, dito yung scholarship program. Naglipas ki annual season, iti oras, iti alas 3, iti balik. Kit dito ati naglibusan, kit adupay, nagitihan na matikwan ito, yung gabot na urang to oras. Salamat po. Yung timing ako, report ni Chairman, may pag-report ni Mercedes Cruz. Mapadayawan ako nga report iti ongoing nga panakatarimaan iti MKCS tayo. Ito'y abay ti church tayo. Siguro pang 11th day nila sa Monday. At mabilis naman po ang kanilang trabaho. Dinivide po natin ito sa 4 na rooms. Tapos by next week, umpisahan po nila ang kanilang flooring, i-tiles po nila. And then by Thursday, darating po yung mga yero para po palitan ang yero natin. Tapno, awan itirasong na amin na ito'y atin pa agapo iti as of now, agapo iti CDTFI iti panaka-repair na. Kaya tagyaman kayo at tutuloy i-support iti CDTFI kanya kayo, and hopefully ito'y umainas, hindi hopefully, kundi magbubukas na po tayo ng June 23. Lumabali na ako nga at bating to iti church council tayo, kapag tutungtungan tayo digay yung darating po na church anniversary natin, which is on May 25th. Pero iniisip po natin na may activity tayo ng May 24th. Yaman at up. Bigat tayo ang kausap. Kaya kurang ako ganong kadagiti membro tayo dahil pasig nga ikam ako nasusuri ay annual convention kay Kabirawan. May pangkakiti tema na rebuilding and restoring with hope, heralding the new heaven and the new earth. Making focus rin ikaw sa akin dati meeting UCM sa kinagalit na isa nga pag-UCM pinangi at kaya kulang kayo at nag-UCM kayo dati constitution and bylaws na naibubay at yung topic na mga tuwing namin larap ko may dati kasi UCM kayo. So siguro yan kung ating pinag-presidente mga may tumigil, talo lang si alam ko nga maling may karamihan pa ito isang kahit kung talo, tagingin yung UCN ay matinabig siya. Kaya ito ngayon ayon ako, para kadagiti UCN, lagi po tayong nabubugbog pagdating ng annual convention. Meron po silang delegates na 74 o 84? 74. As usual, TUCM, mabilang pa ilain, tiramay. 10. Kaya
Padason tayo, kakabsat ng UCM, nga papigsain. Tatlo, parang hindi lang nila sinasabing kanayon. Kanayon na. Kanayon, kailangan sisiin. Call to confession, Pastor. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nagpapagal at nabibigatan sa inyong pasan. Kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin niyo ang aking pangako. Mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Makasusubo kayo ng kapahingahan. Para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking Ama at magaang pasanin ang ibibigay ko sa inyo. Sa mga oras na ito ay ilapit natin sa ating Panginoon. Ang lahat ng lalaman ng puso, ang mga kabigatan nito, ang mga kasalanan na gawa natin sa ating Panginoon na hindi natin natupad ng mga tungkulin, bilang magulang, ina, ama, kapatid, kahit pa ang pagiging kapatid sa pananampalataya. Sabihin natin sa Diyos sa mga oras na ito ang ating mga pagkukulang natin sa Kanya, pagkukulang natin sa ating kapwa-tao, at higit ang pagkukulang natin sa ating mga sarili. O Diyos, makapangyarihan sa lahat. Buong puso pa kami humingi ng tanong. Kung naging dahilan, Panginoon, ang aming mga buhay para sa ibang tao upang mawala ng pananampalataya, patawarin po kami. Kung naging dahilan, Panginoon, aming mga bibig upang masaktan at makarinig na hindi maayos ang ibang tao mula sa akin. Tawarin mo po kami. Palakasin mo po ang aming mga pananampalataya. Hayaan mo po sa likuran ng aming mga pangihina ay maramdaman namin ang dakilang pagyakap mo upang magawa namin ng tuluyan ang mga trabaho ibigay mo sa amin. Doon sa mga trabaho ng aking mga kapatid na hanggang ngayon ay nag-struggle sila doon. Tulungan mo sila at hayaan mo mabuksan
aming mga spiritual ears, O Lord God, sa mga nais mo para sa buhay namin. Doon sa pamilya, pinagdalahan mo sa amin upang mahalin at iaalay sa iyo. Pagpalain mo po kami dito upang maging matagumpay ang pagmamahalan sa likuran ng mga problema mayoon, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga pagkainan ng aking mga kapatid na kung saan ay pinupoy pinapasalamatan ka sa bawat pagkakataon na binibigyan mo sila, O Lord God. Purihin ang dakilang pangalan mo sa kalangaan ng mga nangangailangan sa iyo, sa mga naghihirap, sa mga napakaraming problema na hinaharap sa mundo ito. Tulungan mo po ang aking mga kapatid sa pananampalataya ito, Panginoon. Hindi man sapat ang iyong alipin upang masapan o matulungan, ngunit sa panalangin nais ko, Panginoon, na ibigay mo sa kanila ang kanilang mga kahilingan. Iniluluhog ko po, Ama namin sa langit, palakasin mo po ang lahat ng hilingan. Palakasin mo po ang dalhin sa payapang lugar ang kanilang mga puso. Sa oras ko na ito, Panginoon, ikaw lang at wala ng iba ang makasasagot sa mga nais naming mahal sa buhay na ito. Maraming salamat sa dakilang pagpapatawad. Maraming salamat sa paghawak mo sa amin upang maging isang maliwanag na ilaw kami, Panginoon. Sa lugar na pinagdalahan mo sa amin. Pagpalain ko nga po, O Lord God, ang mga pangyayari sa aming komunidad. Hawakan mo silang mainam, lalo na po sa halalan ito. Ikaw po yung magbibigay ng kalakasan ng kanilang kalooban. Panginoon, pag-iibahin mo po yung mga nais mo na umupo at magsilbi muli, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa. At ikaw po, Panginoon, ang isa buhay at palaging makita kahit pa ng kanilang mga mata na ang pag-ibig mo ay hindi nagmamali. Kung minsan nga lamang, O Diyos, kami yung nagkukulang na lumapit sa iyo upang damin namin ang lahat ng dakilang pagpapalang ng mumula sa iyo. Binataas namin sa iyo, Lord Jesus, ang pagsambal ito, ang aming mga buhay, ang aming mga kahilingan, ang aming ministry, ang mga CWA, UCF, ang mga CYM, O Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang pumagitna sa amin, lalo na sa iyong alipin, upang magawa ng maayos, Panginoon, ang mga gawain na tinalaga mo, O Lord Jesus, sa akin at sa mga manggagawa sa simbahan ito. Itinataas ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa dakilang pagpapatawad at pagyakap mo. Bless all the clergies. Bless all the bishops, O Lord God. Bless all the deacons, all the workers, O Lord Jesus, in the music ministry. Maging mabangusan yung lahat ang aming gawain sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Our first reading is found in the book of Acts, chapter 9, verses 36 to 43, and it says, In Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. About that time, she became sick and died, and her body
was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made when she was still with them. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Peter stayed in Joppa for some time with a tanner named Simon.
hear the gospel and message. Ang pagbasa ay mula sa John 10, verse 22-30 sa Ilocano po. Siyempre tilang at ibirambakan dati fiesta, iti pananida o ijay Jerusalem. Magmagna ni Jesus, iti pasilyo ni Solomon, ijay templo. Ibi inaribungungan dagiti tao. Kaan to ayan? Ipanakiti bagaw iti pudno, sinalugsod dakin kuana. Ipagamang kagpaypayso, si kakadili Kristo. Imbabahon kada kayo. Insumbat ni Jesus, hindi dakmit patsyen. Dagiti aramid ko babaen, iti turay ni amak, iti mang paneknek, iti maipaparutan niya, ni hindi kayo may namati. Pasaan ada kayo, ti karnero? Dahil na ti karnero, titimek ko. Amok ida, ket surutan da. Ikang ida ibiyag nga agnanayon, ket pulos adidan tumatay. Awan ti makailagsot kadakwaga kanya, natantan o tiited kanya ni ama, niyan daliti iso amin, ket awan ti makaragsot kadakwaga, iti panagaywan ti ama. Siya, ken ti ama, may sa kami. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po ninyo ngayon magkamalang saya at lungkot ang aming naramdaman kasi 3 linggo kayo ang kasama namin sa aming pananambahan sa Panginoon. Malungkot naman kasi po makalinggo sa UCCP Hermosa pataan na naman kami magsisimba. Bagamat madali naman pakisamahan ang mga kapatiran natin doon, ng mga Kapampangan, mga Tagalog. Pero iba talaga ang nararamdaman mo pagka yung nakasanayan mong kapatid ang kasama sa pananambahan sa Panginoon. Kaya pinili ko po, pagpatuloy nyo na sinasama kami sa inyong mga panalangin. Ang tema po ng ating pagbulay-bulayan ngayon, sabi niya, ang pagpapahalaga sa mga tupa ng Panginoon. Maganda po yung pagpakanina ng choir. Nababagay po sa teksto natin kasi sabi niya, "The Lord is my shepherd." Alam naman natin na i-release ng ating Panginoon ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga tupa. Ang mga tupa ay ang mga taong nakinig at sumunod sa kanya. Sa verse 4 sabi niya, nagtanong ang mga tao sa kanya. Tanong nila kay Jesus, kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na sa amin. Ang mga taong atat at apurado. Sabihin mo na sa amin. Sinabi ni Jesus, sinabi ko na sa inyo ang totoo, ngunit hindi kayo maniwala sa akin. Sa verse 26, kasi hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Yun po ang sagot ng Panginoon nung nagtanong ang mga Hudyo sa Kanya. Dito po sa teksto natin, 3 puntos po tayong makikita. Ang una po, ang mga tupa ay tinuruan na makinig at sumunod sa kanilang mga pastor. Bakit po? Ito ang unang puntos natin. Tandaan natin sa verse 27, sabi niya, nakikinig sa akin ang mga tupa at sumunod sila sa aking mga salita. Yun po ang sabi sa verse 27. Ibig sabihin ang mga tupa ay nakikinig sila sa kanilang pastor. At ang
mga napapakinggan nila ay kanilang sinusunod. Ang mga tupa. Ang mga tupa ay tinuruan na makinig at sumunod sa aral ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang mga tupa ay ito, ang mga hayop na kung tinuruan ay sumusunod sila sa kanilang mga pastor. Kaya kahit tawagin mo sila, kung hindi ikaw ang kanilang pastor, hindi sila susunod sa iyo. Kasi naturuan sila, tinuruan sila ng kanilang mga pastor. Alam nila ang pagtuturo ng kanilang pastor. Alam nila ang mukha ng kanilang pastor. Alam nila ang proses ng kanilang pastor. Isang halimbawa, dito ay nung pinuntahan ni Jesus ang kanyang alagad na sila ay nangingisda. Tinanong sila ni Jesus. Sabi niya, may nahuli pa kayo? Sumagot sila at magdamag kami ng isda, ngunit wala pa rin nahuli. Sabi ni Jesus, ihulog ninyo sa kanan ang inyong mga lambat. Nakilala ni Juan ang ating Panginoon. Kaya sila sumunod. Ihulog nila ang kanilang mga lambat at marami silang nahuli isda. Ang pangalawa po, hindi mapapahama ang mga tupa. Sabi sa verse 8, verse 28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman walang makakaaraw sa akin kahit nino man. Ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga kausap, hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ang tinutukay ng Panginoon na hindi mapapahamak ang mga taong nakinig, sumunod at nagtiwala sa kanyang aral. Ang taong nagtalaga ng buhay sa kanya. Ito ang mga taong ibinigay ng kanyang ama para alagaan, para hindi sila mapahamak at bibigyan nila ng buhay na walang hanggan. Tayo po yun. Kagaya natin, kung may alaga tayong mga hayop, hindi natin sila pababayaang mapahamak ng mga imported na aso. Talagang minamahal ng kanilang amo. Pinakarga, papunta sa palengke, pinapaliguan. Ganun din po ang pag-aalaga ng ating Panginoon sa atin. Ayaw na tayong mapahamak. Ang pangatlo po, hindi maaagaw ninuman sa atin ang mga tupa. Noong unang panahon, ang kasabihan ng mga matatanda, ang kulungan ng mga hayop ay ang bakod, puro kahoy. Pero may pintuan, ngunit walang padlock. Ngunit yung pastor, andun lang siya sa pintuan. Kaya kung may lalabas na mga tupa, dadaan sa kanya. Ganun din kung may papasok na mga mababangs na hayop, dadaan din sa kanya. Kaya hindi sila makapasok sa kulungan ng mga tupa. Pero ngayon, mga modernong panahon na, ang mga kulungan ay mga rehas na, may padlock na. Pero may pintuan pa rin, may mga bantay pa rin sa pintuan ng kulungan. Kaya walang makapasok na kukuha o sa mga tupa kasi nakabantay ang kanilang pastor. Pinabantayan din po tayo ng Panginoon. Ganun din ang pagbabantay ng Panginoon sa atin. Kaya po, walang makakaagaw sa atin. Tandaan po natin ang mensahe ng Panginoon sa atin. Una, tinuruan niya tayo makinig at sumunod sa Kanya. Pangalawa, hindi na tayo pababayaang mapahamak. At ang pangatlo, walang makakaagaw sa atin kahit sino, kahit pa si Satanas, hindi na tayo maaagaw. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon, maging tapat po tayo sa ating
maging tapat po tayo sa pagsunod sa kanyang mga aral. Ito na po ang hinihiling ko po kay Sir Mark at saka si Sir Onyet. Samahan ako sa pagkakanta. Pag natapos po itong kanta namin, natapos na rin po ang mensahe. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Song CWA.
puso, sapagkat ikaw lang at walang makagagawa nito sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa privilege ng pagsamba na hinilang mo kami dito, Panginoon, upang pagaanin ng aming mga damdamin, ang inuhog sa iyo, Ama namin sa langit, lalo na ang lahat-lahat sa amin ng mga bagay na hindi namin nakakayanan sa araw-araw. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig mo na bumubuo sa amin upang makapagpatuloy kami. Maraming salamat po sa second chances, third, fourth, fifth chances na habang kami ginigising mo, ay binibigyan mo kami ng pag-asa. Ikaw nga po, O Diyos, ang maitaas sa puso ng bawat isa. Hayaan mo ng aking mga kapatid kung saan mo man sila dinala, Panginoon, ay mas maging matibay sa pananampalataya, maging malakas, Panginoon, sa mga oras ng pagsubok, maging malakas sa mga oras na pangangailangan na ihayag ang mabuting balita sa lahat ng mga nangangailangan ito. Maraming salamat po sa pagpapatibay ng pananampalataya. Samahan mo po kami uwi, Panginoon, na puno-puno ng pag-asa ang aming mga puso at sa mga naiwan sa bahay, ang mga kamay ng aking mga kapatid, Panginoon, ay pagpalain mo at magiging daluyan ng kagalingang nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, na mapagmahal. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Tanggapin ninyo ang kalakasan nagmumula sa Diyos, ang kanyang pagpapala, ang kanyang pag-ibig. Maging matatag kayo sa pananampalataya. Sa pag-uwi ay maging kalakasan kayo ng mga nanghihina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.